Nanghuli nga kami guys ng maliliit na hipon dito sa ilog. Bali pagkatapos namin maghukay kahapon ay nagplano kami na manguha ng hipon. Sobrang lapit lang kasi ng mga sapa at ilog dito sa bahay ng asawa ko. Konting lakad lang dito sa may kalsada ay ilog na agad. Ang kasama ko nga pala manghuhuli ay yung bayaw ko. Nanghiram na lang kami ng sima para mabilis kami makarami. Kahit papano naman yung ilog dito ay marami-rami pa yung tubig. Lumaki din kasi ang baha ng mga nakaraang araw. Bali sa baba ng mga kahuyan na yan, dyan na yung ilog na pupuntahan natin. Pero dito kami dadaan sa may bandang kabila. Napakalalaking kahoy nga guys itong nasa gilid ng kalsada. Kaya hindi rin masyado mainit itong paglalakad namin. Sobrang sariwa ng hangin guys kapag ganitong lugar. At ang una namin tiningnan ay itong sapa sa may tapat ng imburnal. Yun nga lang ay medyo malabo ang tubig dito. Pagkatapos kasi nung malakas na baha nung nakaraan ay na-stuck na yung tubig. Simula din nun ay hindi na rin umulan. Dahil wala naman pwedeng pagbabaan doon sa may imburnal kaya dito kami dumaan sa may kaingin. Ang sabi nga lang nung bayaw ko ay medyo nakakatakot daw dito. Kasi kung makikita nyo yung mga bato dito ay parang hindi normal kasi napakalalaki. At nung nakaraang gabi na nangilaw ng buyo ko yung bayaw ko ay may nakita siya dito na pinagbalatan ng cobra. Sira-sira na din kasi yung baba dito ng imburnal. Bukod pa doon ay napakarami netong butas. At yung malaking butas dito sa bandang kabila nasa loob daw neto yung pinagbalatan ng cobra. Mababaw lang naman daw yan, yun nga lang ay napakalamig ng singaw. Sa ganitong lugar pa naman kadalasan nagpapahinga ang mga ahas. At base sa itsura ng batuhan na to ay hindi talaga mawawalan. Marami din dito yung mga palakang kabaka. Kaya kung minsan ay dito nangingilaw yung papa ng asawa ko. Bago kami magsimulang manghuli ng hipon ay chinek muna namin itong buong lugar. Baka kasi mamaya ay nandito lang yung mga ahas at nagmamasid. Putol-putol na rin ang tubig ng sapa dito dahil sa tag-init. Kaya kahit medyo malabo ay susubukan pa rin namin manguha. Dito lang daw kasi sa area na to maraming hipon na maliliit. Napapalibutan nga kami dito guys ng mga puno ng kawayan tsaka mga batong malalaki. Kaya hindi talaga maiwasang kabahan kapag nandito. Pag malabo pa naman ang tubig ay panigurado na nakatago ang mga hipon. Kaya kasi kami nanguhuli ng ganito guys ay gagawin namin pamain bukas. Napansin ko rin yung pinakandulo ng imburnal dito ay talagang napakasukal. Gawayan ng mga baha na hindi tuluyang nadala. Medyo malalim nga lang daw ang putik sa sapa na to. Kaya yung ginagawang pagsima ng bayaw ko ay sagad hanggang ilalim. Sobrang dami ring mga dahon dito na naipon. Kaya yung amoy ng tubig dito ay parang pulasin. Pero hindi na namin yung pinansin guys. Ang goal talaga namin ay manghuli ng maliliit na hipon. Wala kasi kami nakuhang bulate sa paghukay namin. Ito na lang talaga yung pag-asa namin para may magamit bukas. Sa unang simanong bayaw ko isa lang yung nakuha namin. Sobrang liit pa neto kaya hindi pa pwedeng gawing pain. Sa pangalawang simanong bayaw ko isda naman yung nakuha namin. Sobrang liit din neto kaya hindi rin pwede. Isdang palaon nga to na nakatira sa mga puti. Dahil nga malabo yung tubig ay napakadalang talaga ng mga hipon. At hanggang ngayon nga ay wala pa kami nakukuha. Tapos may nakitang butas yung bayaw ko kaya dinukot niya. Medyo malaki-laki nga tong nahuli niya na kulay itim. Nakaisang piraso na nga kami at baka madagdagan pa. Kaya hindi tumigil kakasima yung bayaw ko habang ako naman ay nakaabang lang. Isang sima lang kasi yung nadala namin kaya hindi ko siya matulungan. Ako na lang yung mag-iipon ng huli kapag meron. Tinataktak niya naman sa gilid bawat pagsisima niya. Tapos ako nang bahalang mamulot doon sa mga hipon. Yun nga lang sa dinami-dami ng pagsisima namin ay isa lang yung binigay. Medyo mahirap talagang manghuli kapag ganitong sitwasyon. Kaya nagpasya kami na umahon at lumipat ng area. Pupunta naman kami sa pinakambaba na kung saan ay doon ay pinakang ilog. Magbabaka sakali kami na malinaw na ang tubig doon. Dito nga sa gilid ng dinaanan namin ay merong napakalaking bato. At ang sabi ng bayaw ko ay may nakatira daw ditong malaking bayawak. Puro ugat kasi ang gilid nito tapos maraming butas. At sa bandang unahan naman nito ay merong napakataas na puno ng kahoy. Nakakamanghangan tingnan to guys lalo na kapag nakita ng personal. Sobrang tuwid na tuwid kasi to hanggang sa dulo. Sa panahon ngayon ay bihira na lang yung ganito kasi pinuputol na. Sa paglalakad namin ay wala kami masyado nakikitang tubig. Sobrang kating-kati na nga, tanging bato na lang yung mga natira. Pero dito naman sa may unahan ay meron naman pa konti-konti. Medyo malinaw na nga to kaya nagkaroon kami ng pag-asa. Kaya binaybay namin to hanggang sa dulo. May nakita pa nga ako dito na kakaibang puno ng kahoy. Base sa mga dahon niya ay parang kahawig siya ng tibi. Pero kung bunga yung pagbabasihan ay ibang-iba talaga. Di ko nga lang alam kung anong tawag dito. Napakarami nga netong bunga hanggang sa puno. Tapos sa tapat neto andito na yung malalim na area. Maganda nga tong spot na to guys at panigurado na hindi to mawawala ng dalag. Yun nga lang ang sabi ng bayaw ko ay meron daw ditong nangongorente. Kaya kung meron man dito ay siguradong naubos na. Pero sinubukan pa rin si mainong bayaw ko at baka may mahuli pa. Sa totoo lang ay ngayon lang talaga ako nakapunta sa ilog na to. At hindi ko akalain na napakaganda pala dito. Kapag hindi daw tag-init yung tubig dito ay lumalaki din. Marami nga ditong pwedeng tambayan kaya maganda dito mag nature trip. Yun nga lang ay wrong timing yung pagpunta natin. Nagkataon kasing summer kaya kukunti lang yung tubig. Pero sa area na to ay dito na kami utay-utay nakakahuli. Sa bawat pagsisima ng bayaw ko ay hindi nawawala ng laman. Kaya kahit medyo maliliit ay sinasama na namin. Pang-reserba lang kung sakaling walang-wala na. Pero hindi naman yung masyadong maliit guys yung pwedeng pagkabitan lang ng biwas. Tapos binagtas namin itong pakaliwa ng ilog. Dito kasi medyo marami pa yung tubig. Kahit kabila lang yung meron ay malalim pa naman. Tapos may mga pwede pang pagbahayan ng mga hipon. Kaya sa puntong ito ay dito na kami mas lalong nakarami. Kahit hindi ganun kalalaki ay pinagtsatsagaan na namin. Halos pare-parehas lang kasi yung sukat nila. Pero ganito naman yung katamtaman na gawing pamain. Wala na rin masyado mga puti kami dito na nadadaanan. Puro buhangin na dito tsaka batong maliliit. Medyo madalang lang talaga kaya eto lang yung nakuha namin. Tapos nung pabalik na kami dito kami dumaan sa kabila. Mas magaganda pala yung rock formation dito. Ngayon lang talaga ako nakapunta sa ilog guys na yung bato ay ganito karami. Halos mas lamang pa nga yung bato kaysa sa tubig. May nadaanan pa nga kami dito na pinaglutuan. Tapos sa bandang unahan nito ay hindi ko akalain na may balon pala dito.
dito. Sa sobrang linaw nga, kitang-kita kahit pati yung ilalim. Siguro ito yung ginagawang paliguan ng mga taga dito. Dahil nga halos wala ng tubig yung ilog, ay gumawa na lang sila ng balon. Isang napakagandang idea nito kapag nakatira sa ganito. Bale, eto na rin yung pinakandulo ng ilog. At yung nahuli namin ay hindi na rin nadagdagan. Pero sa tingin ko naman ay sasapat na to. Kaya dito na rin kami umahon papunta sa bahay. At abangan nyo na lang yung pamingwit namin gagawin. 2 fingers sa santan!